Karon anhita sa akusasyon o mga atake sa mga ministro ni Manalo may tungod sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Nga kining ni ang pagtulunan may tungod sa pagka Dios ni Kristo, imbinto lang kuno sa mga Katoliko, pinagi sa Konsilyo sa Nicea. Ato ning tubagon sa punto por punto mga kaigalaan, dili tumugtuyo nga pagpasakit sa ato mga pinanggang igsoon, apan ato ning tubagon kung husto ba sila ginamit usab ang mga librong Katoliko mga kaigalaan. Atong paminahon ug atong tan-awon, ipakita nako ninyo sa live sa Facebook usab unsa nga mga libro ang ilang panggamiton. May tungod ni ini ang pagtulunan nga si Ginoong Hesukristo tao o dili Dios. Mugamit sila librong Katoliko ug ako ning ipakita nga naha kaninyo mga kaigalaan kining maong libro nga ilang gamiton. Morning ni Asia ang gitawag og ang kabanal-banalang isang tatlo ang Dios ng mga Kristiyano, sinulat sa ni Padre Pedro Sevilla. O mo ni ang paboritong kutloon sa mga ministro ni Manalo o muingon sila. Sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo, batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. At ipinahayag pa ng paring Katoliko na hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Okay, mga kaigalaan, mo ni ang giingon sa ministro ni Felix Manalo, nga giingon sa pare, sumala sa libro nga ilang gibasa sa pahina 32, kininiya nga libro mo ilang gibasa, hindi maaari na tatawagin si Kristo na Dios. Inyo na nadungog. Ato ko nung tanawon mga binating kaigalaan kung naa ba nakasulat na hindi maaari na tatawaging Diyos si Kristo. Inyo man na nadungog, di ba? Sa diyang gikutlo niya ang maong librong Katoliko, atong ipabalik ninyo o papaminaw mga kaigalaan ang libro nga ilang paboritong kutloon, kininiang ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo, batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. At ipinahayag pa ng paring Katoliko na hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Mga kaibigan, abangan po ninyo ang kabuuan ng gagawin naming pagtalakay tungkol sa isang napakahalagang paksang ito. Dito po sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Okay, mga kaigalaan, muna na ang ilang programa diya sa ang Pagbubunyag. Sige, ato po nini ang ibutiyag ang ilang sayop nga pagbubunyag. Gikan kang tatanglari kanhi INC, handog, converted to Catholicism. Ave Maria watching from Manila. Isang mapagpalang umaga, Brad. God bless. Magandang umaga, kapatid. Tatanglari. Okay. Kumusta sa kapatid, mga kasama natin diyan, no? Okay, kang G-Ward, kahanap, good morning, Brad. Pa-shout out sa Jimenez. Gikan kang Ninit, Tali, Eri, Brad Windel, pwede nimo ipang-scan ang mga libro, i-share sa Facebook, tanawa ang akong picture. Doon ay mga scan ng mga libro diha. Pwede niyong i-download. Tanawa. Ikan kang igsoong Ernie Galario.
Kuya Monitor from Kapatagan. Salamat kayo sa kinini ang pagsunod nining atong tulumanon o moni atong tubagon ang ilang mga akusasyon sa dihang nabasa nila ang maong libro kininiya ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos na mga Kristiyano. Nagkanayon din nga pahina 32 ilang gamiton mga kikilaan. Nagkanayon. Kaya't hindi maaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Muna niya ang ilang muna ang ilang gigamit. Pero ang wala nila basaha ang karugtong. May karugtong. Ano po ba ang karugtong? Ang mga sinulat ni Juan at sa kaniyang mga kasamahan ay nagbibigay ng mga halimbawa ng paggamit sa titulong Diyos para kay Jesus. Ganun man, alam din natin na sa mga sinulat na ito ay nagmula lamang noong taong 90 Anno Domini. Kung itatagda natin ang panahon sa bagong tipan buhat sa taong 30 Anno Domini hanggang sa taong 120 Anno Domini, maliwanag na ang pagtawag kay Jesus bilang Diyos ay bahagi sa ikalawa at kalahati ng mga taong ito. Mga binating kagalaan, mauna ang ilang gigamit nga libro. Magbantay mo. Kang igsoong Eric Romero, magandang umaga po kapatid. No? Ilan ang gamiton, di ba? Nakita ninyo. Nga, pagputol, pinatunayan po ng otoridad Katoliko na hindi maaaring tawagin si Kristo na Diyos ayon sa kanilang aklat na ang pamagat ay kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Gikan kang dagan maniniya sila, no? Strategy sa mga ministro Manalo, dinaya ang mga miyembro sa pamamagitan ng name game. Okay, gikan kang Jimmy Gison, gandang umaga, Brad Wendell, nang dahil sa inyong mga CFD, mas lalong tumibay ang pagiging Katoliko ko at ang dami kong natutunan sa iyo, lalo na so salamat kayo, no? Napadire kang igsuong Bone Ponsalan, Brad, good morning. Live taron sa CFD Cebu Chapter Group. Maraming salamat po. Okay. So, mga kagalaan at mga kapatid, ito po'y palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Narinig niyo kanina sa kanilang programa, ang pagbubunyag na ginamit nila ang Aklat Katoliko na ang pamagat ay ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano na ang may akda nito ay si Padre Pedro Sevilla, isang paring Jesuita. At ang kanilang babasahin ay ang pahina 32 na ang nakasulat ay ganito. Kaya't hindi maaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristiyanos. Ay pinatunayan ng otoridad Katoliko na hindi maaring tawaging Diyos. Pero may karugtong yan na pinutol. Sinadya talagang pinutol ng ating mga kapatid na mga ministro ni Manalo. Bakit kaya? Di kaya dahil sa kasabutan? Ang karugtong nito ay ganito. Ang mga sinulat ni Juan at ng kaniyang mga kasamahan ay nagbibigay na ng mga halimbawa ng paggamit ng titulong Diyos para kay Jesus. Mga kikilaan, sabi na, ayon sa aklat, pinatunayan na talagang hindi Diyos si Kristo.
Aba, malinaw na ito'y isang pagsinungaling gamit ang naturang aklat. No? Okay. Ano pa ang kanilang dahilan? Bakit si Kristo'y tao? Halimbawa, sa kanilang pananampalataya, noon bang unang Kristiyano, malinaw ba ang aral nila na si Felix Manaloy nagiging anghel? Itinuro ba ng mga apostoles na si Manaloy anghel? Okay. So, ato na ang hisgutan sa sunod mga kigalan. Now, balikan na to ang giingon sa mga ministro ni Manalo diha sa ilang pagtulunan gamit ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, mga kigalaan. Kaya mga sila, dili Diyos na naa si Jesucristo. Kung gamiton nila mga kigalaan ang gitawag o original Greek Bible, ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1 nga nagkanayon dinhi, mao ni ang atong mabasa. En archi en ho logos kay ho logos, en proston tion, kay tios, en ho logos. Kanang nakasulat sa original Greek Bible, nga atong gibasa gamit ang original Greek, ilan ning lihay-lihayan. Nga kanang giingon sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Dili kuno na si Ginoong Jesucristo Dios sa katangian. Kung dili ayon sa kanila, nasa isip lamang siya ng Ama na. Nakasulat yan sa kanilang pasugo. No? Mamaya ating babasahin yang nakasulat sa kanilang pasugo. Ngunit, pakinggan muna natin ang kanilang ministro tungkol sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Kami kayong inaanyayahan na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na wala po kaming ibang hangad kundi ang makatulong po sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Isa pong malaganap na paniniwalang itinataguyod ng Iglesia Katolika at ng mga sektang protestante ay ang tinatawag na inkarnasyon. Ang doktrina na ang Panginoong Jesucristo daw ay Diyos na nagkatawang tao. At ang talatang ginagamit po nila, mga kaibigan, bilang batayan, ay ang isinulat ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14. Mabuti po ay basahin po natin ang nilalaman ng mga talatang nabanggit at pag-aralan po natin. Ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kaibigan, ayon po sa mga nagtataguyod ng aral na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang Berbo raw na binanggit ni Apostol Juan ay si Kristo na umiiral na raw noon pa kasama ng Panginoong Diyos. Ano po ang malaking kamalian ng interpretasyon po nilang ito? Lilitaw po, mga kaibigan, na dalawa na ang Diyos. Isang Diyos, ang Berbo, na sumasa Diyos pa. Labag na po yan sa aral ng Biblia na iisa lamang ang tunay na Diyos. Bueno mga kigilan, inyong nadungog, nga kun, maumang ugaling ng naa, nga, ang Diyos diha sa Berbo, kaning atong gibasa sa original Greek Bible, mga kigalaan, iyang gibasa tutua sa Tagalog, kaganiha, mga binating kigalaan, nga ang Tagalog naghisgot sa atong nabasa, nga mo ni ang paborito kayo nila nga gamiton, no? Nang pasimula ay siya ang Berbo. At ang Berbo ay suma sa Diyos. At ang Verbo ay Diyos. Klaro na Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ang Verbo ay Diyos. Niya 14. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin. Mga binating kigalan mo na ilang gigamit. Hindi maaari, mali yung
mga nagtuturo na si Kristo'y Diyos. Sapagkat lilitaw, dalawa na ang Diyos. Sino ba ang nagturo na dalawa na ang Diyos? Sila lang. Itinuro pa sa mga kapatid natin, kahit na sa protestante, yung Santissima Trinidad ay may tatlong Diyos? Hindi po. Ibinabanggit na natin yung at sinagot na natin ang kanilang tuligsa tungkol sa tinatawag na Santissima Trinidad, ang aral ng Santa Iglesia Katolika na gusto nilang ipalitaw na may tatlong Diyos at tatlong persona. So, unsay interpretasyon, mga kigalaan, nga sayop kuno na ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, kay mulutaw nga doon na duha ka Diyos. Mo ba na itudlo? Pananglitan, pag-ingon diya sa Juan 10:30, ako og ang amahan usara. Nag-ingon ba diya, ako og ang amahan duha na? Malinaw sa gibasa nila, mga kigalaan, nga sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. Yan ay sumpay. Og ang pulong nahimong tao og nagpuyo uban kanato. Unya paborito nila, gusto sila mogamit og mga lain-laing version sa Biblia. Aron lang ang ilang mga doktrina nga may katumbas nga version sa Biblia, doon na sila referensya sa diferensya nga pagpanudlo. Okay, mogamit na mga binating kaygalaan o usa-usab ka paborito nilang gamiton nga Biblia. Ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, diya sa The Living Bible Paraphrase, nga mausap ang ilang paboritong gamiton sa mga ministro ni Felix Manalo. Nga naman, unsa di ay ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ni ining The Living Bible, nga paborito usab nila nga gamiton sa ilang mga pandoktrina. Mao kini ang atong mabasa, mga binating kigalaan. Before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is himself God. Malinaw po ang sinabi sa naturang talata. Sa wala pa'y nabuhat bisan onsa, si Kristo ubana sa Dios o Dios mismo. Klaro ang gisgutan din ng mga kikilaan. No. Before anything else existed, there was Christ with God. Si Kristo, ubanan sa Dios. He has always been alive. Og siya buhi kanunay. And is himself God. Og siya mismo Dios. Pero ano po ba ang interpretasyon ng ministro? Lalabas na may dalawa ng Diyos. Nagtuturo ba ang Santa Iglesia Katolika, kahit na yung mga protestante na naniniwala na si Jesucristo both human and divine, matuod nga Diyos, matuod nga tao, nga dunay duha ka Diyos? Wala po. Dunay usa lamang ka Diyos sa tulo ka managlahi nga persona. O kini mo atong hisgutan, mga kigalaan. Now, unsa man di ay ang ilang interpretasyon sa gigamit diha sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, mga binating kigalaan, nga ilang gamiton, kung aton tanawon, wala man na mausap, bisan sa original Greek Bible, nga pag-ingon diya sa original Greek Bible, mga kigalaan, nga nagkanayon, sa original Greek, matod pa dinhi, nga nagkanayon, NRG and ho, logos kay ho logos, and proston tion, kay Dios and ho logos. Mga binating kaygalaan, tinaw, so wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. 14, ilang gibasa, ug ang pulong na himong tao ug nagpuyo uban kanato. Tinaw na mga kaygalaan, mas naguba ang ilang doktrina ana, pero kabalo ba mo unsay ilang palusot mahitungod ananaa nga doktrina? Dinaya sa ilang pasugo magasin, no?
Pasugok magasin nila, Filipino section, Nobyembre tuig 2004, mga kigalaan sa pahina 22 sa ilang pasugok magasin. Ano ba ang ibig sabihin sa salitang verbo? Ginagamit pa nila ang Biblia Katoliko sa kanilang paliwanag na si Kristo hindi talaga Diyos. Yung verbo, hindi Diyos sa kalikasan. Ang ibig sabihin ay siya nasa isipan lamang ng Ama at pinatunayan nila gamit ang Biblia ng Santa Iglesia Katolika, ang bagong tipan ni Father Juan Trinidad. Ang footnote nito ang kanilang gagamitin. Unsa ba ilang gamiton diha sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Muni ang ilang gamiton mga kigalaan o mao po ni ang nakasulat sa ilang pasugo. Pero ato sang basahon ang ilang pasugo. Sa dili pata mo padayon mga kigalan. Mao ni ang nakasulat sa ilang pasugo. Sa pahina 22, nagkanayon. Nag-ingon din sa ilang pasugo. Ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol kay Kristo ay siya ay Diyos. Ano ba ang kahulugan ng isang autoridad ng Iglesia Katolika sa terminong verbo? Unsa kuno ang kahulugan sa terminong verbo sa otoridad ng Iglesia Katolika? Hindi likas na kalagayan, kundi isang ore ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Diyos. Iba ang verbo o salita sa tunay na Diyos na kinaroonan ng salita o kaisipan. At binanggit nila dito ang footnote sa Biblia na ang Bibliang ito ay ang bagong tipan ni Father Juan Trinidad. Mga kapatid, tingnan po natin ang kanilang binabasa sapagkat iyon ang kanilang pinagbatayan sa maling interpretasyon sa kanilang aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos. Okay, tingnan po natin. Ano po ang kanilang ginagamit? Ito, mga kigalaan. Moni ang ilang gigamit. Sa footnote, ani nga Biblia, no? Paborito kayo nilang gamiton, no? Sa at ang anak, footnote, Juan Kapitulo 1, versikulo 1. At ang anak ay tinatawag niyang isang uri ng banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama. Muna nga footnote ang ilang gamiton. Ang anak ay tinatawag na isang uri ng banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama. Kaya, ayon sa kanilang pasugo magasin, muna ilang ikot, mga kigalaan, nga nag-ingon sila, ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol kay Kristo ay siya ay Diyos. Ano ang kahulugan ng isang otoridad ng Iglesia Katolika sa terminong verbo? Hindi likas na kalagayan, kundi isang ori ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Iba ang verbo o salita sa tunay na Diyos na kinaroroonan ng salita o kaisipan. Muna na ang ilang giingon mga kigalaan. Pero, mao ba na ang nakasulat? Anong acknowledge sa si Igsoong Resti Carolino Desleti, maayong buntag Rowendel, tayo sa imong programa, dako kayo o atabang sa mga Katoliko nga wala masayod kaayo para sa simbahan na ang ma-share po namo sa FB. Okay, salamat kayo, Igsoon. Atong balikan ang ilang giingon kay pinatunayan umano ng otoridad Katoliko na si Kristo hindi talaga Diyos sapagkat ang salitang verbo ito pala'y ayon sa kanila hindi likas na kalagayan kundi isa lamang banaag na kaisipan. Mga kigalaan, giputol nila na mga kigalaan. Kaya ang nakasulat din sa footnote nga ilang gibasihan, ang nakasulat nagkanayon.
ginamit ni San Juan, ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo. Verbo, meaning, muna, ang pulong. No? Ang pulong, katong gibasa nato sa original Greek Bible, Juan 1:1 nga nagkanayon, NRG and who, logos, ning pulong verbo, logos. NRG and ho, logos kay ho, logos in pros, tontion, kay Theos and ho logos. Muna na ang ilang gamiton mga kikilan. Ato mong acknowledge igsoong Biberto Formentira, mayong buntag Dodwindel, watching from Riyadh, Saudi Arabia. God bless us. Okay, salamat po kapatid. Okay. Unsa ang ilang gigamit? Mga kikilan, ipalutaw nila nga ang pulong verbo, logos. Dili likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ginagamit natin ang kanilang pasugo magasin na ito pala'y isang uring banaag lamang ng kaisipan ng Ama, at ang kanilang ginagamit itong footnote sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 sa bagong tipan ni Father Juan Trinidad, na ang kanilang gagamitin, ito lang ang kanilang babasahin. At ang anak ay tinatawag siyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Hindi pala lakas na kalagayang Diyos siya. Isa lamang siyang banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama. Unya, ang ilang ikutlo sa libro, ipinatunayan po ng otoridad na Katoliko na si Kristo'y hindi talaga likas na kalagayang Diyos. Isa lamang banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama. Pero mga kikilan, kung sabay nagkasulat din ang wala nila basaha. Akong gipresentar ninyo ang libro nga ilang gigamit nga wala nila basaha. Ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. O mauusab, kining ni ang footnote. Ilapod nga giputol mga kikilaan. Nagkanayon din sa mong footnote. Atong basahon, ginagamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Asa naman ang ilang giingon mga kigalaan sa ilang pasugo magasin nga pinatunayan ng otoridad Katoliko sa footnote ng naturang Biblia na si Kristo'y hindi likas kalagayan niyang pagka-Diyos, kundi isa lamang uri ng banaag na kaisipan. Nakasulat sa kanilang pasugo magasin, ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol kay Kristo ay siya ay Diyos. Ano ang kahulugan ng isang otoridad ng Iglesia Katolika sa terminong verbo? Hindi likas na kalagayan, kundi isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama, Diyos. Close parenthesis. Iba ang verbo o salita sa tunay na Diyos na kinaroroonan ng salita o kaisipan. Mga binating kaigalaan, muna ang ilang ikutlo. O niya, putol-putol lang, half-truth ang ilang gamiton, aron ang atong mga pinanggang igsoon in tahon, kalansisan. Sa gikaingon na nako sama sa giingon sa ministro, dili tumugtuyo na to nga doon na tay pagpasakit kanila, kung dili gibutyag lang nato ang unsay ilang taktika diha sa pagputol-putol mga kay. Imagine mo na. Kana lay ilang gamiton. Malinaw na sinasabi ng footnote sa otoridad Katolika na si Kristo isa lamang uri ng banaag na kaisipan na nagmula sa Ama. Kaya hindi siya Diyos. O niya, sao naman na nakasulat mga kigalaan. Nga nakasulat niya, nagkanayon man. Klaro man kay ginagamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala siya. Maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos kay Jesus. Gikan kang Renji Lakbayo, mayong buntag Brad Windel, o sa tagtanaw kumbati sa
Yag-yag sa kamaturan. God bless. Watching from Towondo, Queensland. Maraming salamat po kapatid. Nagikan kang Merlinda Folgueras Dampas. Oy, silingan niya sa Panay. No, watching from Oman. Okay, salamat kayo sa pagsunod. Balikan na to mga binating kigalaan. Ang pamahayag mismo sa ministro ni Felix Manalo may tungod sa ilang pagsupak sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Akong ipatanaw kaninyo ang ilang argumento kalabot Na Diyos o Diyos na nagkatawang tao? Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasa dito po sa Juan, sa 20 mga talatang 30 hanggang 31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Juan tungkol sa lahat niyang isinulat ay hindi po para iturong ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, kundi upang ang tao'y sumampalataya ng Panginoong Jesus ang siyang Kristo. Talagang sa panahon po ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Bueno, mga kigalaan, mo na ilang pagtudlo nga ang itudlo di ay kuno nga si Ginoong Jesucristo anak sa Dios ug dili matod pa nila dili siya Dios. Amo na ilang paborito mga kigalaan. Nga naman, kay ang ilalaging kutloon, inaaman diya sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Sa Common Bible, nag-ingon diya, kay wala pa kayo'y tao nga nakakita sa Dios, ang iyang bugtong anak nga Dios, nga pinangga kayo sa amahan, mo'y nagpaila kaniya. Iila ng gamitan mga kigalaan og original Greek Bible kuno nga ang nakasulat din ha dili bugtong anak sa Dios. Ang nakasulat ya bugtong anak nga Dios. Dili bugtong anak dili bugtong anak nga Dios, bugtong anak sa Dios. Ang ilang gamiton ang monogenes hoyos diya sa Greek. Nakasulat din sa Greek. Monogenes hoyos. O ang pulong monogenes hoyos, meaning bugtong anak sa Dios. Pero inyo nang giusap. Giusap din nyo. Ang bugtong anak sa Dios, giimo niyong bugtong anak nga Dios. Mga kigalaan, tinuod nga dunay Greek translation nga monogenes hoyos. Pero pag ingog monogenes hoyos, bugtong anak sa Dios, nagpasabot ba na nga dili siya Dios? Wala ba yan? Nga naman, kaya mga nag-una ni ana, mga kigalaan, nga hubad sa Greek, mga nag-una, Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang atong gibasa nga nag-ingon, diya mga kigalaan, Juan Kapitulo 1, versikulo 18, kung atong basahon ng mga binating kigalaan, nga nagkanayon, Tiu aud dies, yoraken potote. Nadia, who? Iesto, kolto, thu, patris, na diri mga kigalan, ang monogenes, hoyos. Ang ilang gamiton diha, mao ang kinini ang gitawag og textos receptos. Pero pag mugamit na mga kigalaan sa gitawag og Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alejandrinos, ang nakasulat dili monogenes hoyos, kun bugtong anak sa Dios. Ang nakasulat monogenes theos, bugtong anak nga Dios. Busa kanang ilang argumento nga tungod kay gihisgutan din nga bugtong anak sa Dios, dili na di ay siya bugtong anak nga Dios. Wala mga kigalaan.
Diyan nato makita nga ang atong mga pinanggang igsoon nga nagtudlo nga si Hesus Kristo tao dili Dios. Layo ra kayo ang ilang mga interpretasyon ni ana. Atong basa ana ade gikan kang Elvin Paunelian. Salamat bro, maay magdungangan ang among kahibalo sa pagtulunan sa pagtuong Katoliko. Salamat sa Ginoo kay imong paambit ang mga grasya ug kaalam sa imong naambitan ngadto sa mga yanong pagtuo. Salamat kayo sa inyong pagsunod usab nining atong tuluman. Ato lang nga gitubag mga binating kigalaan ang mga akusasyon sa atong mga pinanggang igsoon may tungod nga si Hesus Kristo tao dili Dios gigamit ang librong Katoliko. Unsa pa ba ang ilang pasabot nga si Hesus Kristo tao dili Dios? Atong ibalik mga kigilaan ang interpretasyon sa ministro ni Manalo. Aniya? Sa lupa, ang isyong pinagtatalunan ng mga tao noon ay kung ang Panginoong Hesus ba ang Kristo. Hindi kung ang Panginoong Hesus ba ay Diyos o hindi. Maliwanag po sa mga Hudyo, kapwa mga alagad ng Panginoong Kristo o hindi, gaya ng mga kumalaban sa Kanya. Halimbawa po, ang mga Pariseo. At kahit man ang mga Samaritano, alam po nila, mga kaibigan, na iisa lamang ang tunay na Diyos. At iyon ay hindi po ang Panginoong Kristo, kundi po ang Ama lamang. Okay, so muna ang ilang interpretasyon mga kigilan. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Hindi po ang Panginoong Kristo, pero giunsa man nila pag-interpret unto ang Juan Kapitulo 1, aminado na sila nga ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, even sa original Greek Bible, en archi en ho logos kay ho logos en pros ton tio kay tios en ho logos. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsang pulong diya na ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios o 14 o ang pulong nahimong tao o nagpuyuban ka nato unsa iyang giingon ang gingon niya kung si Kristo ay Dios lilitaw dalawa na ang nagiging Dios natin. Hindi po yun ang aral ng Santa Iglesia Katolika o kahit na sa ibang sekta na ang paniniwala si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao sapagkat ang ating pananampalataya may iisa lamang na Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi ibang Diyos sa Ama. Kaya nga, ginagamit natin ang Juan Kapitulo 10, versikulo 30, Ako at ang Ama ay iisa. Ako ug ang Amahan usara. Wala mo na mag-ingon. Ako ug ang Amahan duha na. Yeah? Okay. Kanang giingon la, ang gidibatihan kuno sa unang Kristiyanos, mao, kung si Jesus mao ba ang Kristo? Wala kuno debate sa mga Kristiyanos, mga kigalaan, kung kining ni ang Kristo, matod pa niya, mao bagyog kuno ning niya ang Dios. Tinuod ba na nga wala debatihe? Tanawara ang gigamit niya pananglitan. Anita sa Juan Kapitulo 3, ipadayon nato sa 31-32. Sa San Juan, unsa may giingon? Batuon ka namo dili tungod sa imong mga maayong buhat, kundili tungod kay nagpaka-Dios ka nga tawo ka lang. Unya asa man ang ilang giingon nga wala dibatihi ang pagka-Dios ni Jesucristo. Nangasuko naman gani na naa mga Hudiyo, mubato naman gani. Unya kini pod nga bersikulo mo ni atong gigamit sa giingon ni Eliseo Soriano nga ang Christmas dili gyud mahitabo Disyembre 25 kay winter tugnaw na kayo nga naman kay ang Juan Kapitulo 10 versikulo 23 mga kagalaan nagkanayon din it was winter. It was winter and Jesus was in Jerusalem at the time of the dedication celebration. He was at the temple walking. Naglakaw siya. Unya, tugnaw na nanaa kayo. Unya, 31. Og ang mga Hudiyo namunit og bato. Ay, mga kagalaan, kung tigtugnaw na kay napuno og ice, no, kay winter sa ila, edi namunit unta og ice.
bato ang gipunit, di ba? Muguba na sa ilang pagtulunan mga kigalaan. May tungod sa pag-atake sa Santa Iglesia, may tungod sa Disyembre 25 kung may atong topic kagahapon. No? Okay, balikan na to. So, ang giingon sa ministro ni Manalo nga ang gidibatihan mao nga si Ginoong Hesus mo ba ang Kristo? Wala o impidok man. Wala kuno dibatihe kon napalong bata. Galit magpidok. Okay. Wala kuno dibatihe mga kigalaan kon si Kristo o Dios ba? Tinaw man ang atong giisgutan diha, no? Tinaw kayo. O niya pag yun, ang ilang argumentong gamiton mga kigalaan. May tungod sa kininiang Juan Kapitulo 1, versikulo 1 mga kigalaan. Naa sa ilang pasugo magazine sa Filipino section sa pahina 20 nagkanayon kini atong basahon nagkanayon. Ang Diyos sa Grego ay Theos at ang pantukoy ay Ho. So pulong Ho, no? Sa ato pa ang ninia sa Binisia sa Grego ang Diyos sa Grego ay Theos at ang pangtukoy kanang nagtumbok pagtudlo ay Ho. Kapag ang Grego ay nagsasalita tungkol sa Diyos, hindi nito basta na lamang sinasabi na Diyos. Sinasabi nito na Ho Diyos. Ho Diyos, ang Diyos. Muna na ang ilang ipangita. Kailangan na meron talagang Ho Diyos upang mapatunayan na talagang Diyos. Okay, anita sa ilang gusto, Ho Diyos. Anita sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20, mga kigalaan, kung doon na ba dihay gitawag og Ho Diyos. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20, nagkanayon. Oy damen di, hopi-ho, huyos, ton tiyo, hekel kay dedukin hemen, muniniaan kuan mga kigalan, autos esten, hu aletinos teos. Naadiri ang pulong hu aletinos teos. Ang pulong ho, mao kuno na ang pantukoy. Ho aletinos teos. Unsa man ang ho aletinos? Ang bugtong matuod nga Dios. Unya, naas ilang pasugo magasin, sinulat mismo ni ventilasyon. Gagamitin natin niya kapag may public debate, no? Ayon sa ventilasyon na dili kuno ikalimon nga ang ho aletinos teos, ang matuod nga Dios, referado ni Ginoong Hesukristo. Unang Juan 5:20. Anita sa Cebuano nga Biblia mga kigalaan sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 20 kung unsa ang nakasulat niini. Sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 20. Okay? Ato ning tan-awon og uting kayon mga binating kigalaan ang mga atake sa ato mga pinanggang igsuon. Malinaw nga gingon nila sa ilang pasugo magasin, ang Diyos sa Grego ay Theos at ang pangtukoy ay Ho. Kapag ang Grego ay nagsasalita tungkol sa Diyos, hindi nito basta na lamang sinasabi na Theos. Sinasabi nito na Ho Theos. Samot na nini ang atong gigamit nga Grego kay Ho aletinos Theos. Ang Ho aletinos Theos bugtong matuod nga Dios. Juan Kapitulo unang Juan 5:20 nagkanayon. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios og mihatag kanato sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Matuod nga Dios. Aletinos Theos, makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi
anaa sa matuod nga Dios, sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Klaro mga kaigalaan, nga ang pulong ho nga pangtukoy, ho plus aletinos plus Theos, referado ni Ginoong Jesucristo. Ho aletinos Theos. Unsay nakasulat? Siya ang matuod nga Dios o ang kinabuhi nga walay katapusan. Karon, kinsa man ang nagtudlo nga wala sa Biblia? No? Mga binating kagalaan, timbang-timbangan ninyo na naa, dili tumugtuyo nga atong pasakitan ng atong mga pinanggang igsoon, apan ato lang gitubag, kay sa gikaingon na nato, ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod, mahimo kining daw tinuod, alang ni atong wala masayon. Dili tumugtuyo mga binating kagalaan nga akong pasakitan ang atong mga pinanggang igsoon. Apan diha sa pagyagyag sa kamatuoran, pagsapwag sa kamatuoran, dili malikayan, tubagon nato ang kabakakan.